Honda CB400 Super 4. Personal big bike ko. Ang nakaraang araw nga ay puro long ride ako. At napansin ko na medyo di na responsive ang big bike. So nag-decide ako na linisan ang carburetor para magbalik alindog para ready ulit sa susunod na adventure ride ko. So, ito na nga ang nangyari. Nung binaklas ko ang carb, nagulat ako kasi dati di naman ganyan kadumi. Sobrang dumi at kailangan talaga ang matinding maintenance. So, ito yung gamit nating carburetor and injector cleaner. Tayo-tayo na. Daming parts. Kakalito. Ito yung slow jet at ibalik natin. Dito nakapwesto. Tapos, ito yung main jet. Size 95 at saka 98. So, ayan. Tapos, meron siyang spring. Tapos, ito, may butas dyan. Pasok dito yung spring. Ayan. Tapos, tapat nyo to. Ganyan lang. Tapos, check nyo kasi baka maipit. Tapos, ito yung ano niya, choke niya. Ginagamit to pag umaga, pag cold start. Kung hirap umanda. Dito naman yung pwesto niya. Ito yung float bowl niya. Meron siyang needle. Ito yung nagko-control papasok sa carb. Ganun siya. Pag walang laman ng carb, tataas to. Tapos mag-fill ng gas. Pag napuno, ito, tutulak niya. Taas para mag-close. Ang pwesto na naman dito yun. Ayan. Nakapasok. Tapos meron siyang needle. Ito yung mga jettings. Ito yung slow jet. Pag naka-idle, ito yung gumagana. Ito yung main jet pag naka-throttle ka. Yan yung gumagana. Ito yung float bowl. Yun yung float needle. Yan. Ito naman yung air and fuel mixture. So, meron siyang spring. Tapos, meron siyang washer. Yan. Tapos, lagyan natin sa dito. Dito naman yung pwesto niya. Ito yung tinotono na sinasabi. Yan. Tapos, higpitan. So, ayan na buo ko na itong dalawang carb. Pinagbikit ko na. Tapos, ito pa yung dalawa. Naayos ko kasi ka-problema sa o-ring. Pinalitan ko ng o-ring dito kasi yung o-ring niya bitak-bitak. Ito siya. Ano na. Marupok. Ito yung pinalit ko. Ng mga ganyang size. So, ayan. So, ganyan ang pwesto niya. Tapos, ito naman sa taas. Ayan. Palagay dyan sa taas. Buuin ko yan kasi dumating na yung parcel ko. Yung manifold. Yung ganito. Ganito. Kasi ito, mga bitak-bitak na. Nakakasira ng performance. So, ayan na. Tapos na natin itong fuel hose. Bago na. At, ito pala yung pinag-a-adjustan ng synchro. Ang sinisinkro pala ay ayan. Itong 4 na butterfly na yan. At dito ka mag-a-adjust. Para magkapantay-pantay yung pagkabuka nila. Para magkapantay. Pag bumuka, pantay sila. Dapat pare-parehas ang pagbuka. At mamaya gamitan natin ng synchronizer. Ito gagamitin natin mag-synchro. Kung makita nyo yung mga needle, pantay-pantay. Dapat pag nag-synchro tayo, pantay din yung mga yan. Yes. Ayusin natin yung air and fuel mixture. Ito yan. Ito markat ko dito para may base ako. Kung saan ako nagsimula.
Tapos markahan ko din tong tip na ito para may base ako. Yan, namarkahan. Ang standard ng mga to ay 2.5, pero gagawin kong 2 muna lahat para sa susunod mag-spark plug reading ako, tsaka ako mag-adjust dito. So ito, tapat natin yung namarkahan dito, tapos bilang tayo kung ilang turns. Gagawin to 2 turns. Kalahati, 1 and a half, 2. So 2 turns muna. Tapos ganun din dito. Kalahati, 1, kalahati, 2 turns. So naikabit yung tatlong manifolds. Ito ikabit ko naman para makita niyo. Ako po anak. Yan. Yan yung mga itutusok natin. Meron siyang o-ring para hindi mag-leak. Tapos yan yung synchronizer. Sama yung mga tube na yan yung ipapasok dyan. Yan. Yan. So, ganun yung gagawin ko sa iba. So, ayan, i-set up na natin ang mga hose papunta dito sa synchronizer. Ayan. Ganun din sa baba. Itong isa, ito yung galing sa vacuum papuntang petcock. Yan. So, ayan, i-set up na natin yung gas. Direkta na sa carb. Yan. Ito yung fuel line. Diretso sa carb. At ready na para i-synchro. So, panda rin natin. Yan. So, halos magkapantay sila. Adjust ko pa. Ibaba ko muna yung minor. Kasi naka 2. Medyo may diferensya yung ano ko. Dapat nasa 1 point something yan, 1.5.